Labis na nagulat si Jiang Taishan at bigla niyang pinakilos ang kanyang divine arts at sumigaw siya na dapat itong tumigil habang buong lakas na kinokontrol ang hawakan ng sibat gamit ang dalawang kamay ngunit wala itong saysay dahil ang lakas na ibinuga ng hawakan ng sibat ay lubhang nakatatakot at nabiyak ang kanyang palad at ang hawakan ay kumawala na may kakaibang pag-ugong. Sina Yu Lingdai at Han Lehua ay sabay na napatayo sa pagkabahala at sumigaw para mag-ingat si Jiang Taishan. Namutla si Jiang Taishan at bigla niyang naunawaan na mali ang kanyang naging pagtaya dahil ang taong nasa harap niya ay napakalakas na at lampas pa sa kanyang imahinasyon at sa usapin ng lakas ay ganap na siyang natalo. Ang mas nakatatakot ay ang kanyang pakiramdam na tila hindi pa ginagamit ni Ming ang kanyang buong lakas at nagtaka siya kung gaano pa karami ang itinatago nito. Hindi tumuloy ng pag-atake si Ming at sa halip ay malakas na nagsalita mula sa likod ng barrier ng liwanag at tinanong niya si Yu Lingdai kung ang dahilan ng pagtataksil nito at ng kanyang pamilya kay Lansu noon ay upang mapakasal ito kay Jiang Taishan. Bahagyang itinaas ni Yu Lingdai ang kanyang magandang leeg at marahang nagkunot ng kilay at sinabing sinong normal na babae sa mundo ang hindi magnanais na mapakasal kay Jiang Taishan at nagtanong kung nais ba nitong magpakasal sa isang walang kwentang tulad ni Ming na hindi man lang kayang protektahan ang kanyang sariling babae. Hindi nagalit si Ming at sinabing nagkakamali ito dahil darating ang araw na kanyang ililigtas si Lansu at kabaligtaran nito ay ang lalaking nasa harap niya na sinasabi nitong magpoprotekta rito ay hindi man lang kayang protektahan ang kanyang sarili. Malamig na tumawa si Yu Lingdai at sinabing isang clone lamang ang dumating dito kaya kahit na hindi nito kayanin si Ming ay hindi ito mahalaga. Biglang nagsalita si Han Lehua at sinabi kay Ming na maaari na itong tumigil dahil ang alitan ay mas mabuting ayusin kaysa palalain at ang pagitan nila ni Jiang Taishan ay isang babae lamang na si Lansu na may mababang pinagmulan at hindi nararapat para sa kanya at nag-alok siyang humanap ng tatlong mas magagandang babae para kay Ming. Sumama ang mukha ni Ming at nagtanong kung si Han Lehua ay isa rin sa mga babae ni Jiang Taishan. May pagmamalaking sumagot si Han Lehua na siya ay si Han Lehua at kung si Ming ay mula sa Tianyuan Continent ay tiyak na narinig na niya ang kanyang pangalan. Tumango si Ming at sinabing anak pala ito ni Han Jiuyin kaya ganoon na lamang ito kung umasta at nagbigay din siya ng kanyang mungkahi na agad niyang papatayin si Jiang Taishan at pagkatapos ay bibigyan niya ito ng 10 gwapong lalaki at nagtanong kung matutuwa ba ito. Galit na sinabi ni Han Lehua na iniinsulto ba siya nito at malamig na sumagot si Ming na siya ang unang ininsulto nito at ang mga nang-iinsulto sa kanya ay kailangang magbayad ng halaga. Biglang sumuntok si Ming at ginamit ang kanyang divine technique na Marvelous Heaven Stealing Feast. Si Jiang Taishan na bagaman isang henyo ng divine race ay kailanman hindi pa nakakita ng ganitong uri ng divine technique at hindi man lamang niya nakita ang suntok ni Ming bago siya tinamaan ng malakas sa likod at bumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig. Sumigaw siya sa galit at pagkamangha at nagtanong kung anong divine ability ito. Sinabi ni Ming na labis siyang nadismaya kay Jiang Taishan dahil sa mga nakaraang taon ay wala itong kaunlaran at nanatiling walang kwenta at tinanong kung hindi ba nito nakikilala na isa itong divine technique gayong mula ito sa Tianyuan. Biglang bumuga si Jiang Taishan at isang asul na liwanag ang lumipad na parang kidlat at ang liwanag ay tila isang buhay na bagay na ang target ay ang butas ng ilong ni Ming. Hindi ito pinansin ni Ming at sa halip ay ginamit ang 5 Elements Heaven Turning Seal at isang malakas na pag-atake ang kanyang inilunsad. Isang malakas na sigaw ang narinig at ang asul na liwanag ay naging asul na usok at si Jiang Taishan ay muntik nang bumagsak. Ang ibinuga ni Jiang Taishan ay isang hibla ng kanyang kaluluwa at kung ito ay nakapasok sa butas ng ilong ni Ming ay sa pilitan nitong aangkinin ang kanyang katawan. Malamig na sinabi ni Ming na isa nga itong tuta ng masamang lahi at wala na siyang ganang makipaglaro pa rito at muli niyang ginamit ang 5 Elements Heaven Turning Seal at si Jiang Taishan na walang kakayahang lumaban ay sumigaw sa sakit at idinaga ng nakatatakot na lakas sa lupa. Ang babaeng nakasuot ng magarang damit na ina ni Jiang Taishan ay hindi na nakapagpigil at sumigaw na tumigil ito ngunit tila hindi narinig ni Ming ang kanyang sinabi at kinuha ang maitim na dagger mula sa kanyang damit at inikat ito sa leeg ni Jiang Taishan at pinutol ang ulo nito. Pagkatapos pumatay ng dagger ay bigla itong naging kulay pilak at ang maitim na kapangyarihan ng sumpa ay tuluyang inilipat sa katawan ni Jiang Taishan. Napansin ng babaeng may magarang damit na may mali sa dagger at nagulat siya at tinanong si Ming kung anong masamang paraan ang ginamit nito. Samantala si Jiang Taishan na pinutulan ng ulo ay nagawa pang igalaw ang kanyang mga mata at nagsalita at sinabi kay Ming na talagang napakasama nito dahil nais nitong patayin ang kanyang tunay na katawan at sinabi sa kanyang ina na ipaghiganti siya nito.
Ngunit unti-unting humina ang kanyang tinig at bigla itong nagliyab at nilamon siya ng kakaibang maitim na apoy hanggang sa walang nikatiting na natira. Sa parehong sandali sa ibang mundo ay nagliyab din ang tunay na katawan ni Jiang Taishan at ang kanyang isa pang clone na nasa ibang lugar at nilamon sila ng maitim na apoy at tuluyang namatay. Naramdaman ng babaeng may magarang damit ang pagkamatay ng kanyang anak at nagpakawala siya ng nakapaninindig balahibong sigaw at sinabing dudurugin niya si Ming sa libu-libong piraso. Si Yu Lingdai ay hinimitay at si Han Lahua ay namutla at walang lakas na naupo. Walang interes si Ming na tingnan ang tatlong babaeng ito at nagbigay galang siya sa pinuno ng Star Cloud Sect at sinabing hindi niya binigo ang kanyang misyon at napatay na niya si Jiang Taishan. Nang magliyab ang maitim na apoy ay naunawaan ni Ming ang layunin ng pinuno ng Star Cloud Sect. Nais nitong patayin niya si Jiang Taishan sa harap ng lahat upang magkaroon siya ng alitan kay Han Lahua at sa makapangyarihang Divine Race at kung hindi siya aasa sa Star Cloud Sect ay magiging lubhang mapanganib ang kanyang kalagayan sa hinaharap. Bukod pa rito ay naroon si Han Lahua na may matinding galit sa kanya at malamang ay magiging masama rin ang pakikitungo sa kanya ni Han Jiuyin at mahihirapan na siyang bumalik sa Martial God Valley. Ang hakbang na ito ng pinuno ng Star Cloud Sect ay talagang tumpak at malupit at walang iniwang anumang puwang para makaiwas si Ming. Tumango ang pinuno ng Star Cloud Sect at sinabi sa babaeng may magarang damit na sa kasamaang palad ay hindi nakapasa ang kanyang anak sa pinakasimpleng pagsubok. Malakas na sinabi ng babae na ang Star Cloud Sect ay kalaban na ng kanyang lahi ngunit malamig na ngumiti ang pinuno at sinabing mangmang ito at nagtanong kung ang Spirit Parasite Clan ay maghihimagsik laban sa kataas-taasang Diyos. Nagulat ang babae at saka lamang siya natauhan at malakas siyang suminghal at walang imik na tumalikod at umalis. Sumunod si Han Lahua at bago umalis ay masama niyang tiningnan si Ming. Si Yu Lingdai ay tila wala ng lakas at nanatiling nakaupo at tahimik na umiiyak. Hindi siya pinansin ni Ming at pagkatapos patayin si Jiang Taishan ay naging mas panatag ang kanyang kalooban at naramdaman niyang sa wakas ay naipaghiganti na niya si Lanso ngunit nang maisip niyang si Lanso ay nasa kabilang panig pa rin at nagdurusa ng labis ay bumigit ang kanyang puso. Pinuri siya ng pinuno ng Star Cloud Sect at sinabing napakahusay ng kanyang ginawa at pinaalis na siya. Yumuko si Ming at tumalikod at umalis. Paglabas niya ng bulwagan ay sinabi sa kanya ni Weiwei na nakagawa siya ng malakas na kalaban at sumama na lamang siya rito. Nagtanong si Ming kung saan sila pupunta at sumagot si Weiwei na nakahanap ito ng isang silid para sa kanya sa Star Cloud Mansion at doon muna siya mananatili hanggang sa lumipas ang panganib dahil ang pamilyahan at ang Spirit Parasite Clan ay parehong magtatangkang patayin siya. Sinabi ni Ming na hindi ito kailangan at maaari siyang umalis pansamantala. Nag-isip si Weiwei at pumayag at sinabing bilang isang two-star disciple ay maaari siyang tumanggap ng mas maraming misyon upang lumabas at sa gayon ay kumita ng merit sa labas. Tumango si Ming at sinabing yun din ang kanyang iniisip. Ang tunay na dahilan ni Ming ay ayaw niyang manatili sa Star Cloud Mansion at hindi naman talaga siya natatakot sa mga pagtatangkang pagpatay ng Divine Race at lalo naman siyang walang takot kay Han Lahua na hindi naman si Han Jiuyin. Kaya tumanggap siya ng maraming misyon at pagkatapos ay ginamit ang Space-Time Child upang lisanin ang Star Cloud Continent at bumalik sa Three Emperors World. Ang kanyang pagpunta sa Three Emperors World ay walang kinalaman sa Human Emperor at ang kanyang layunin ay bumalik sa Immortal Temple upang tahimik na magsanay ng ilang panahon at alamin ang kalagayan ng tatlong emperador dahil ang kanyang isa pang pagkakakilanlan ay ang Crown Prince ng Human Emperor. Noong una ay ang pagkakakilanlan bilang tagapagmana ng Immortal Temple ang pinakamapanganib ngunit ngayon ay tila hindi naman ito gaanong kapanganib at sa kasalukuyan ay mas ligtas pa ito kaysa sa iba niyang mga pagkakakilanlan. Hindi nagtagal ay nakipagkita siya sa Temple Lord at hindi na maraming sinabi at direkta siyang pumasok sa Immortal Temple upang magsanay. Noong una ay nasanay na niya ang Heaven and Earth Great Potential hanggang sa ika-18 antas at ngayon ay nais niyang ipagpatuloy ito ngunit muli na namang lumitaw ang pakiramdam ng kahirapan at alam niyang hindi pa siya dapat magpatuloy sa pagsasanay. Kailangan niyang maghintay ng ilang panahon hanggang sa ang kanyang katawan ay makasipsip ng mas maraming spirit particles bago niya maipagpatuloy ang Heaven and Earth Great Potential. Sa pagkakataong ito ay kinuha niya ang Jade Sleep na iniwan ng human ancestor. Noong una ay ang senior brother niya sa temple na siyang tunay na tagapagmana ng Temple Lord ay patuloy na pinag-aaralan ang Jade Sleep na ito ngunit walang nakuhang anuman at dahil sa karanasang ito ng kanyang nauna ay hindi na niya ito tiningnan pa at wala siyang tiwala sa kanyang sarili sa mahihirap na bagay.
Ngayon na sa palagay niya ay nasa antas na siya ng Divine King Physique ay maaari na niyang subukan ito. Ipinasok niya ang kanyang lakas sa Jade Sleep at nakita niyang may isang napakahusay na restriksyon sa labas nito, isang komplikadong code restriction, at kung hindi alam ang code ay walang paraan upang mabuksan ito. Napailing siya at naunawaan kung bakit hindi ito naunawaan ng kanyang senior brother dahil ang Jade Sleep ay hindi talaga mabubuksan at naghanda na siyang sumuko nang bigla niyang napansin ang isang maliit na uka sa Jade Sleep. May pumasok sa kanyang isipan at kinagat niya ang kanyang daliri at pinatak ng dugo dito. Noong una ay nasipsip niya ang dugo ng Heavenly Punishment Emperor at ang Heavenly Punishment Emperor ay nakababatang kapatid ng Human Ancestor. Ang Jade Sleep ay iniwan ng Human Ancestor kaya hindi makatuwirang mag-iwan nito ng isang restriksyon na hindi mabubuksan, kaya nang makita niya ang uka ay nagpasya siyang subukan ito. Nang tumulo ang dugo sa uka ay na-activate ang mahiwagang lakas sa loob ng Jade Sleep at kusang nagsimulang magbukas ang restriksyon. Nang mabuksan ito ay isang malawak na alaala ang pumasok sa kanyang isipan, ngunit ang karamihan ay nanatiling nakatago at hindi niya magawang tuklasin pa. Ang mga alaalang ito ay nagsanib sa mga nauna niyang natanggap na pamana ng Human Ancestor at naging mas kumpleto at sistematiko. Napagtanto ni Ming na ito ay ang mga alaala ng pamana ng Human Ancestor at tila hindi pa sapat ang kanyang kasalukuyang lakas kaya isang maliit na bahagi lamang ang kanyang nakikita. Ang mga dati niyang natutunang Heaven Listening Art, Earth Seeing Art, Sky Collapsing Feast at iba pa ay pawang mga bagay mula sa pamana ng Human Ancestor at ngayon na nakatanggap siya ng mas maraming alaala ay marami pang bagay ang lumitaw sa kanyang isipan, ngunit ang mga ito ay hindi na tungkol sa martial techniques, divine abilities o spells kundi mas nakatuon sa pag-unawa sa landas ng pagsasanay. Ang Human Ancestor noong unang panahon ay nilibot ang lahat ng panahon at nilinang ang hindi mabilang na sibilisasyon at tinalo niya ang napakaraming puwersa, kaya ang kanyang karanasan sa pagsasanay ay natural na napakayaman at napakahalaga at kahit na isang napakaliit na bahagi nito ay may malaking tulong kay Ming. Ang Chaos Calculation Method ay gumana ng buong lakas at ang 9-element calculation formation ay buong pusong nakipagtulungan at pinag-aralan nila ang bawat salita at bawat hibla ng alaala na iniwan ng Human Ancestor. Habang pinag-aaralan niya ito ay lalo niyang naramdaman na ang Human Ancestor ay napakalalim at hindi masukat at tulad ng isang mataas na bundok na mahirap abutin. Ang lahat ng kanyang nakaraang karanasan sa martial arts ay kanyang pinag-aralang mabuti at ang mga dapat itapon ay itinapon niya at ang mga dapat panatilihin ay pinanatili niya at nang isama niya ang karanasan ng Human Ancestor ay bigla siyang nagkaroon ng kaliwanagan at ang landas ng unang antas ng martial arts ay biglang naging malinaw. Bagaman nakapasok na siya sa Martial God Realm ay bago nito ay malabo pa ang kanyang harapan at kailangan niyang pumili kung susundin ang yapak ng iba tulad ni Di Xiong o Han Jiuyin o iba pa o kaya ay gagawa siya ng sarili niyang landas na angkop para sa kanyang sariling pagsasanay at para sa lahat ng mga mandirigma sa mundo. Ngunit ang landas na ito ay napakahirap at kahit na kaya niya itong gawin ay mangangailangan ito ng mahabang panahon ng pagsubok na maaaring umabot ng ilang dekada o kahit 100 taon at hindi ito magagawa sa isang iglap lamang. Ngunit ang karanasan sa pagsasanay na iniwan ng Human Ancestor ay may malaking inspirasyon para sa kanya at ang mas ikinatuwa niya ay ang Human Ancestor noon ay marami ring pag-iisip tungkol sa martial arts at ang mga nilalaman na ito ay napakahalaga para sa kanya. Ngayon na binabalikan niya ang nakaraan ay nakita niyang ang kanyang pagsasanay bago ang Martial God ay halos perpekto. Mula sa Martial Apprentice, Martial Warrior, Martial Master, Grand Martial Master, Martial Guru, Martial Dominator, Supreme Master at Martial Saint ay matatag ang kanyang pundasyon at sunod-sunod ito. Kahit na mayroon siyang karanasan sa pagsasanay ng Human Ancestor at ng Chaos Calculation Method ay hindi niya nakita ang anumang kailangang baguhin sa mga ito dahil ito ay hinubog ng hindi mabilang na mga mandirigma ng Tianyuan Continent sa loob ng milyong taon at hindi ito kayang gawin ng isang tao lamang. Ang tanging pinanghihinayangan niya ay ang paghahati-hati ng mga antas na ito ay tila hindi natural at masyadong artipisyal ang pagkakahati. Halimbawa ang Martial Apprentice at Martial Warrior ay parehong mga pangunahing pagsasanay lamang at ang Martial Master at Grand Martial Master ay halos walang pagkakaiba at ang Martial Guru at Martial Dominator ay maaari ring pagsamahin. Ngunit ang mga ito ay mga panlabas na bagay lamang at ang pagbabago o hindi pagbabago ay walang gaanong epekto at ang pinakamahalaga ngayon ay ang paghubog sa unang antas ng Martial God.
Ngunit ang lahat ng ito ay mga ideya pa lamang at ang unang antas ng martial god ay isang malabong larawan pa lamang sa kanyang isipan at ang mga detalye ay kailangan niyang tahakin ng sunod-sunod. Sa sumunod na isang buwan ay patuloy niyang ginamit ang chaos calculation method upang patuloy na pag-aralan at kalkulahin ito at tiyaking mas magiging perpekto ito at ang mga antas na yun sa kanyang isipan ay lalong naging malinaw. Ang unang antas ng martial god ni Ming ay tinawag na law martial at ang pangunahing kahulugan nito ay ang paggaya at pagsasanib ng martial art sa mga batas ng langit at lupa. Ang law martial ay nahahati sa 6 na malalaking yugto at ito ay ang law imitation, spirit refinement, law assimilation, god slaying, lawlessness at profound gate. Ang pangunahing bahagi ng 6 na yugtong ito ay ang law imitation, law assimilation at lawlessness. Sa simula ng pagbuo ng divine form ay ginagaya ng martial god ang langit at lupa at ang lahat ng bagay upang pataasin ang kanyang lakas at palakasin ang kanyang sarili. Sa kalagitnaan ay kaya na niyang tularan ang langit at lupa sa anyo at lakimalayang gamitin ang kanyang divine abilities mag-utos sa pamamagitan lamang ng salita at mag-utos sa lahat ng nilalang. Ngunit sa huli ay matutuklasan niya ang kanyang sariling kakulangan at mag-aaral siya ng lahat ng sibilisasyon sa iba't ibang mundo upang ang kanyang martial arts ay magpakita ng mga katangian ng bawat sibilisasyon. At sa pinakadulo ay matutuklasan niyang ang martial arts ay walang sinusunod na batas at ang tanging magagawa lamang niya ay ang itaas ang kanyang sarili ng walang katulad at buong tapang na sumugod upang buksan ang profound gate na nasa kanyang harapan. Ang profound gate ay ang pader ng martial arts at tinatawag din itong Gate of Profound Mystery. Sa kasalukuyang panahon ay kakaunti lamang ang tunay na nakakapagbukas ng pader na ito at ang mga taong yun ay tulad nina Han Jiuyin at Di Xiong. Ngunit ang mga taong ito ay kakaunti lamang at ang pader ng martial arts sa kanilang paningin ay hindi katulad ng kay Ming. May hinala pa si Ming na ang ikalawang antas ng martial arts ni Di Xiong at ng iba pa ay maaaring mag-overlap sa kanyang unang antas ng martial arts. Sa ibang salita ay ang mga tulad ni Di Xiong at Han Jiuyin ay maaaring nasa lawless na stage pa lamang o profound gate stage ng kanyang itinatag na unang antas ng martial arts at hindi pa nalalampasan ang pader ng martial arts. Kapag narating na ang profound gate ay isang hakbang na lamang ang layo sa kanyang itinatag na ikalawang antas ng martial arts. Sa pagpasok sa ikalawang antas ng martial arts ay mawawala ang mga pagdududa at pagkalito sa puso ng mandirigma. Ngunit ang ikalawang antas na ito ay hindi pa kayang pag-aralan ni Ming at kailangan niyang hintayin ang tamang pagkakataon kapag ang kanyang talento ay sapat na mataas at siya ay isang tunay na supreme physique at ang kanyang chaos calculation method ay sapat na malakas at nasa ika-4 o kahit ika-5 antas at ang kanyang karanasan sa martial arts ay sapat na mayaman at dumaan na siya sa mas maraming pagmamasid ng iba't ibang sibilisasyon. Nang malinawan siya sa lahat ay natural na siyang pumasok sa unang yugto ang law imitation stage. Ang law imitation ay gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan nito ay ang paggaya sa mga batas alituntunin at katangian ng langit at lupa at ng lahat ng bagay at paggamit ng mga ito sa kanyang sariling martial arts. Ang mga divine technique at artifact ay pawang mga produkto ng law imitation stage at ang pangunahing layunin ng yugtong ito ay ang pagbuo ng martial law formation. Noong una pa lamang sa yugto ng pagpapalakas ng lakas ay nagsimula ng bumuo ang mandirigma ng force formation sa loob ng kanyang katawan upang pataasin ang kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ng force formation ay na-upgrade ito sa martial furnace at pagkatapos ay sa martial soul, infant soul at divine form. Ang martial law formation ay isang formation na nabubuo sa loob ng divine form at sadyang idinisenyo para sa pakikipaglaban. Sa pananaw ni Ming ay napakahalaga ng martial law formation at ito ay nasa loob ng divine form at habang napapabuti at lumalakas ang formation ay unti-unti nitong babaguhin ang estado ng divine form upang mas maging angkop ito sa kanyang sariling martial arts. Sa ibang salita ay anumang divine technique o pamamaraan ang gamitin niya ay magkakaroon ng divine form ng katugmang estado. Halimbawa kung si Ming ay gagamit ng sword technique ay gagawing sword formation ng martial law formation at babaguhin ito ang anyo ng divine form at ang mga braso ay hahaba at magiging mas maliksi at mas malakas upang mas maging angkop ang mandirigma sa paggamit ng espada. Gayun din kung si Ming ay gagamit ng sky collapsing fist ay gagawin itong collapsing killing formation ng martial law formation at itutuon ng divine form ang lakas sa dalawang kamao.
Kasabay nito ay kapag ang divine form ay nasa loob ng pisikal na katawan ay mababago rin ng martial law formation ang estado ng katawan at magbibigay ito ng maraming pagbabago, ngunit ang pagbabago ng pisikal na katawan ay hindi magiging kasanbilis at kasantumpak ng divine form. Ngunit sinanay ni Ming ang Heavenly Dipper 72 transformations, kaya ang kakayahan ng kanyang pisikal na katawan ay halos hindi nahuhuli sa divine form. Sa isipan ni Ming ay ang martial law formation ay patuloy na nagbabago at sumusunod sa kalooban, at ang pundasyon nito ay katulad ng chaos calculation method at 9-element calculation formation. Hinati niya ang martial law formation sa 9 na antas at 81 grade, at ang pinakamataas ay ang unang antas at unang grade, sinundan ng unang antas at ikalawang grade, at gayon din ang ikalawang antas at unang grade, ikalawang antas at ikalawang grade, at ang pinakamababa ay ang ika-9 na antas at ika-9 na grade. Ang martial law formation ay patuloy na lalakas habang tumataas ang kakayahan ng mandirigma at makakasama niya ito sa buong buhay niya. Sa kasalukuyan ay ang chaos calculation method at 9-element calculation formation ni Ming ay nagsanib na sa isa, at ang kanyang chaos calculation method ay nasa ikatlong antas at ang kanyang Tai calculation formation ay nasa 9 na elemento, at dahil ang mga ito ang kanyang pundasyon ay napakataas ng kanyang panimulang punto at nasa ika-4 na antas at unang grade na siya kaagad sa simula pa lamang. Sa kanyang mga kalkulasyon ay ang ika-4 na antas ng chaos calculation method ay maaaring umabot sa ikalawang antas at ika-9 na grade, at ang ika-5 antas ng chaos calculation method ay maaaring umabot sa unang antas at ika-9 na grade, ngunit kung nais niyang maabot ang unang antas at unang grade ay kailangan niya ng ika-6 na antas ng chaos calculation method. Sa law imitation stage ay napakalayo na ng narating ni Ming dahil mayroon na siyang artifact na 5-element sword seal, at mayroon din siyang 3 pangunahing divine technique tulad ng 5 elements heaven turning seal, marvelous heaven stealing fist at earth splitting blood god finger, kaya maaari na siyang direktang pumasok sa susunod na yugto, ang spirit refinement. Ang spirit refinement ay ang pagpapanday ng isang Diyos, at ito ay maaaring isang divine weapon, artifact, puppet, agimat at iba pa. Maaari lamang itong magkaroon ng isa, at kapag ito ay lumitaw ay makakasama na ito sa buong buhay ng mandirigma at patuloy na lalakas habang lumalakas ang martial god. Anuman ang anyo nito ay tiyak na dadalhin nito ang pinakamalakas na kapangyarihan ng martial god, at sa mga kritikal na sandali ay ilalabas nito ang nakatatakot na lakas ng pakikipaglaban. Ang mga finishing skill, mga special skill at divine technique ng martial god ay maaaring ilagay sa loob nito, at maaaring hindi lamang isa ang ilagay. Sa panahon ng pakikipaglaban ay taglay nito ang kalooban ng martial god sa martial arts at ang kanyang mga pamamaraan ng pagpatay. Masasabing kung gaano kalakas ang Diyos na ito ay ganoon kalakas ang martial god. Ito ang pinakamalakas na sandata ng martial god at ang kanyang huling proteksyon, at kung gagamitin ito ng martial god ay nangangahulugang handa na siyang makipagpalitan ng buhay, dahil kapag nasira ang Diyos na ito ay katapusan na rin ng martial god. Sa pananaw ni Ming ay ang Diyos ng yugtong ito ay ang pangalawang kaluluwa ng martial god, ngunit ito ay naiiba sa ordinaryong kaluluwa dahil ito ay isinilang para sa pakikipaglaban, at kasabay nito ay mayroon din itong mga kakayahan ng Diyos ng Dharma Heaven, at sa kalagitnaan at huling yugto ay maaari itong sumipsip ng lakas ng pananampalataya mula sa iba't ibang mundo at maging isang martial offering god. Ang katangiang ito ay nilikha ni Ming sa pamamagitan ng pagsipsip ng mga katangian ng Divine Path, at masasabing ito ay isang orihinal na ideya na wala kahit sa mga alaala ng human ancestor. Ang pangalawang kaluluwang ito ay tinawag ni Ming na Martial Offering God. Ang katawagang Offering God ay may dalawang kahulugan, at una ay ito ang sariling Martial Offering God ng Martial God na kayang protektahan ng kanyang buhay, at pangalawa ay maaari rin itong maging Martial Offering God ng ibang mga nilalang at protektahan ang kanilang kapayapaan. Ang ideyang ito ay hindi maihihiwalay sa kanyang mga natutunan sa God Path, at malaki rin ang utang na loob niya sa tulong ni Xiaoxi. Maraming malalim na kaalaman sa Divine Path ang ibinahagi sa kanya ni Xiaoxi na hindi malalaman ng ordinaryong tao, at kahit na sina Di Xiong at Han Jiuyin ay hindi magkakaroon ng katulad na karanasan. Ngunit hindi pa handa si Ming na pumasok sa yugto ng Martial Offering God, at nagpasya siyang manatili muna sa Law Imitation stage ng ilang panahon at lumikha ng mas maraming divine technique at kahit na mga finishing skill. Hinati niya ang mga divine technique ng Martial God sa 3 uri, at ito ay ang Ordinary Skill, Special Skill at Finishing Skill. Ang kanyang nilikhang 5 Elements Heaven Turning Seal, Marvelous Heaven Stealing Fist at Earth Splitting Blood God Finger ay pawang mga ordinaryong divine technique na maaari ring matutunan ng iba.
Ngunit ang mga special skill ay naiiba dahil ito ay natatangi sa bawat martial god at kahit na pag-aralan ng iba ay hindi nila ito matututunan kaya ito tinawag na special skill. Halimbawa si Ming ay bihasa sa chaos calculation method na hindi alam ng iba at kung lilikha siya ng isang chaos sword technique na kayang talunin ang lahat ng pamamaraan sa pamamagitan ng isang espada ay ito ay magiging isang special skill dahil hindi alam ng iba ang chaos calculation method kaya natural na hindi nila matututunan ang divine technique na ito. Ang kapangyarihan ng mga special skill ay kadalasang napakalakas dahil mas bihira ang isang bagay ay mas malakas ang kapangyarihan nito. Ang finishing skill naman ay ang pinakamalakas na divine technique at sa buong buhay ng isang martial god ay maaaring kakaunti lamang ang kanyang matututunang finishing skill. Ang finishing skill ay tiyak na ang pinakamahusay na kalagayan ng martial god na pinagsama-sama ang lahat ng kanyang lakas sa pakikipaglaban upang maglabas ng isang nakamamatay na pag-atake. Kahit na ang kalaban ay may parehong lakas sa kanya ay tiyak na kaya siyang patayin ng finishing skill ito sa isang pag-atake lamang. Ang ordinary skill ay maaaring maging special skill at ang dalawa ay maaaring mag-overlap ngunit ang finishing skill ay tiyak na isang finishing skill at ang ordinary skill at special skill ay hindi kailanman magiging finishing skill. Ang finishing skill ay ang pinakamalakas, pinakamataas at pinakanakamamatay na divine technique ng martial god at tulad ng martial offering god ay kapag ginamit ito ay ang martial god ay mananalo, matatalo o masasaktan at mamamatay. Sa kasalukuyan ay hindi iniisip ni Ming na magsanay ng finishing skill at masaya na siyang magkaroon ng isang special skill. Kung tungkol sa special skill ay pinag-isipan niya ito ng mabuti at tila ang 5-element sword cannon lamang ang may potensyal dahil ito ay natatangi sa Tianyuan continent at sa loob ng ilang daang libong taon ay walang nakapagsanay nito at kahit siya mismo ay hindi pa nakukumpleto ang huling 6 na antas. Kahit na ang 5 elements killing art na kanyang nakuha mula rito ay nasa unang yugto pa lamang at may limitadong kapangyarihan. Ang tunay na 5 elements killing art ay makakamit lamang kapag nasanay niya ang lahat ng 5 element sword techniques hanggang sa ika-6 na antas ng huling 6 na antas na tinatawag na sword god at pagkatapos ay pagsamahin ang mga ito sa isa upang mabuo ang tunay na 5 elements killing art. Ang 5 elements killing art na ito ay nasa ika-6 na pwesto sa divine ability ranking ng Tianyuan at ang kapangyarihan nito ay mahuhulaan na. Sa kasalukuyan ay ang kanyang ginagamit na 5 elements killing art ay isang pamamaraang pinilit na buuin sa pamamagitan ng chaos calculation method at 9-element calculation formation at ito ay kinokopya lamang at hindi pa ang tunay na killing art. Dahil sa limitasyon ng kanyang antas ay matagal na niyang hindi sinasanay ang 5-element sword cannon dahil ang pangunahing kondisyon ng sword god stage ay ang kanyang sariling kakayahan ay dapat nasa martial god level. Ngayon na siya ay isa ng martial god ay sa wakas ay maaari na niyang sanayin ang lahat ng 5 sword techniques hanggang sa ika-6 na antas. Ang 5 sword techniques ay ang Profound Sky White Emperor Sword, Dark Sky Black Emperor Sword, Young Sky Red Emperor Sword, Equal Sky Yellow Emperor Sword at Azure Sky Green Emperor Sword. Ang 5 set ng sword techniques na ito ay sinanay lamang niya hanggang sa ika-3 antas noon ang Sword Soul Stage. Ang bawat isa ay may 9 na antas at nahahati sa huling 6 na antas at unang 3 antas. Ang huling 6 na antas ay ang Sword Intent, Sword Heart, Sword Soul, Sword Spirit, Sword Realm at Sword God at ang naabot lamang niya ay ang Sword Soul. Ang unang 3 antas naman ay maisasanay lamang pagkatapos pagsamahin ang 5 sword techniques. Pakiramdam ni Ming ay ang unang 3 antas na ito ay may hindi maipaliwanag na kaugnayan sa 3 antas ng martial god at ang kanyang itinatag na unang antas ng martial god ay humiram ng maraming bagay mula sa unang 3 antas. Dahil siya ay isa ng martial god at ang kanyang talento ay malapit na sa supreme physique ay hindi siya umabot ng ilang araw upang sanayin ang 5 sword techniques hanggang sa pinakamataas na yugto ang ika-6 na antas ng huling 6 na antas na tinatawag na sword god. Ngunit nang sanayin niya ang ika-6 na antas na sword god ay nagkaroon ng kaunting hirap dahil kailangan niyang gumawa ng 5 sword pills. Ang 5 sword pills na ito ay kailangang gawin mula sa 5 uri ng 5 elements innate gold at ito ay ang innate Azure Spirit Gold, innate Red Spirit Gold, innate Black Spirit Gold, innate Yellow Spirit Gold at innate White Spirit Gold. Ang 5 uri ng gintong ito ay lubhang bihira at napakahalaga. Kaya napilitan siyang pansamantalang huminto sa kanyang pagsasanay at lihim na kinontak ang kanyang undying clone na si Xianglong.
Si Xianglong ay nagkukulong sa pagsasanay sa mga nakaraang araw at inutusan ng Human Emperor na huwag lumabas at biglang may gumalaw sa kanyang puso at pumunta siya sa opisina ng Human Emperor. Ang Human Emperor ay abala sa pag-aproba ng mga kasulatan at nang makita niya itong pumasok ay ibinaba ang kanyang panulat at nagtanong kung ano ang kailangan nito. Sinabi ni Xianglong na kailangan niya ng 5 elements innate gold. Bahagyang nagkunot ang noo ng Human Emperor at sinabing ang 5 elements innate gold ay napakahirap hanapin sa lahat ng mundo at hindi ito matatagpuan maging sa kaban ng 3 emperador at nag-isip siya at biglang may naalala. Naalala niyang ang Marquis of Heaven's Will ay may hawak na isang piraso ng innate white spirit gold at ang iba ay ipahahanap niya sa 3 Emperors Auction. Kinabukasan ay nasa isang lihim na lugar si Ming at natanggap ang 2 piraso ng innate spirit gold, ang innate white spirit gold at innate black spirit gold. Ayon sa nalaman ni Xianglong ay ang 2 pirasong ito pa lamang ay gumastos na ng 3,600 bilyong longevity coins ang Human Emperor at hindi pa kasama rito ang impluwensya nito at kung ibang tao ay maaaring hindi ito mabili o kaya ay 2 hanggang 3 beses na mas mahal ang halaga. Pagkatapos ay kinontak ni Ming ang Temple Lord at sa hindi malamang paraan ay natagpuan nito ang innate yellow spirit gold at innate red spirit gold sa loob ng 3 araw at inihatid ang mga ito sa kanya. Ang natitira na lamang ay ang innate Asher spirit gold at kahit saan siya maghanap ay hindi niya ito makita at hindi namamalayan ay lumipas ang kalahating buwan. Nainip na siya sa paghihintay at inutusan ng Spacetime Child na dalhin siya sa War Civilization upang bisitahin si Gan Jiamei. Pagdating niya sa inn ay lumitaw si Gan Jiamei na mukhang napakasaya at sinabi nitong sa wakas ay dumating na siya at ang kanyang 88 pwesto sa Sword Realm ay naibenta na niya lahat at halos umabot ng 1 trilyong longevity coins. Tumango si Ming at pinasalamatan nito sa kanyang pagsisikap at sinabing naparito siya upang magtanong kung matutulungan siya nitong makabili ng innate Asher spirit gold. Sinabi ni Gan Jiamei na maghintay lamang siya sandali at agad na gumamit ng ilang message talismans at wala pang kalahating minuto ay may nagpadala ng mensahe. Nagkunot ang noo ni Gan Jiamei at sinabing may kaunting problema dahil ang innate Asher spirit gold ay nasa kamay ni Feng Zonto ng pamilya Feng. Nagtanong si Ming kung sino si Feng Zonto at kung may alitan ba sila at malungkot nang umiti si Gan Jiamei at sinabing hindi naman sa may alitan sila at bagaman sinaktan niya ito noon ay hindi naman ito nagtatanim ng galit ngunit ang kanyang ama ay nais siyang ipakasal sa pamilya Feng at partikular na kay Feng Zonto na isang taong walang kwenta. Si Feng Zonto ay likas na mahalay at mahilig manira ng puri ng mga mabubuting babae at napakasama ng kanyang reputasyon at kung siya ay hihingi ng innate spirit gold ay tiyak na may kapalit itong hihilingin. Sinabi ni Ming na kung alam lamang niya kung sino ang may-ari ay hindi na kailangang si Gan Jiamei pa ang humarap at siya na mismo ang pupunta. Nagpaalala si Gan Jiamei na mag-ingat siya dahil si Feng Zonto ay sakim at tiyak na hihingi ng napakataas na halaga. Nagtanong si Ming kung saan nakuha ni Feng Zonto ang innate Asher spirit gold at sinabi ni Gan Jiamei na ayon sa mga ulat ay binili ito ni Feng Zonto ilang taon na ang nakararaan sa halagang 2 trilyong longevity coins ngunit hindi niya alam kung para saan ito ginamit at marahil ay bilang pamumuhunan lamang. Sinabi ni Ming na kung gayon ay madali na ito at bumulong siya ng ilang salita kay Gan Jiamei na nagliwanag ang mga mata at sunod-sunod na tumango. Makalipas ang ilang araw ay naglabas ng balita ang pamilya Gan na magbebenta sila ng isang batch ng 5 elements innate spirit gold sa makatuwirang presyo na 2 trilyon bawat piraso at ipinahayag nila sa publiko na ang pamilya Gan ay nakatuklas ng isang mina ng 5 elements innate gold sa isang malaking mundo at napakalaki ng kanilang nakuhang pakinabang. Hindi nagtagal pagkalabas ng balita ay may dumating na tao sa tindahan ng pamilya Gan. Ang taong ito ay makinis ang mukha at may kentab ang buhok, may hawak na pamaypay at may jade na korona sa ulo at mayroon siyang kaunting kagwapuhan at alindog at siya ay si Feng Zonto na anak ng pamilya Feng. Nang marinig ni Feng Zonto na nagbebenta ang pamilya Gan ng 5 elements innate spirit gold ay hindi niya napigil ang magduda kung bakit biglang dumami ang ganitong uri ng spirit gold. Pagpasok niya ay nakita niya sa likod ng counter ang 2 piraso na nakalagay lamang doon nang walang ingat. Pinaningkitan niya ang kanyang mga mata at pinagmasdan ito ng matagal at nakumpirma niyang hindi siya nagkakamali at ito nga ang napakahalagang 5 elements innate spirit gold. Nagtanong siya sa tindero kung ito ba ay ibinebenta ngayon. Nakangiting sumagot ang tindero at tinawag siyang Young Master Feng at sinabing paumanhin ngunit tumatanggap lamang sila ng mga paunang order at kailangang bayaran ng buo ang halaga.
Malamig na tumawa si Feng Zonto at nagtanong kung mayroon silang 100 piraso at iniabot ng tindero ang kanyang kamay at sinabing mayroon sila at kailangan lamang niyang magbayad ng 150 trilyong longevity coins at sa loob ng 1 buwan ay darating ang mga paninda. Suminghal si Feng Zonto at sinabing kailangan pang magbayad ng pauna at ito ay talagang walang katwiran at pagkasabi nito ay iwinasiwas niya ang kanyang pamaypay at akmang aalis na. Sa sandaling yun ay pumasok si Ming at nagtanong sa tindero kung bibili siya ng 1 piraso ng Asher Spirit Gold at 1 piraso ng White Spirit Gold at kung mayroon silang paninda ngayon. Ginamit ng tindero ang parehong paliwanag at walang pag-aalinlangang naglabas si Ming ng 3 trilyon upang magbayad. Sa sandaling yun ay nagsalita ang isang lalaking mukhang mayordomo sa likod ni Feng Zonto at sinabi nitong si Young Master ay may hawak na 5 piraso ng Asher Spirit Gold na binili noon sa halagang 10 trilyon at kung biglang maglalabas ang pamilya Gan ng maraming paninda ay malaki ang mawawala sa kanya. Bagaman si Feng Zonto ay ang panganay na anak ng pamilya Feng ay limitado lamang ang kanyang baon at ang 10 trilyon ay isang malaking halaga para sa kanya. Kaya hinarangan niya si Ming sa pagbabayad at nakangiting nagtanong kung nais ba nitong bumili ng Asher Spirit Gold. Maingat siyang tiningnan ni Ming at umatras ng ilang hakbang at sinabing paumanhin ngunit hindi niya ito kilala. Binuksan ni Feng Zonto ang kanyang pamaypay na may malakas na tunog at iwinasiwas ito at sinabing siya ang panganay na anak ng pamilya Feng at tinanong kung kilala na siya nito ngayon. Mabilis na yumuko si Ming bilang paggalang at sinabing siya pala si Young Master Feng at nagbigay galang siya at nagtanong kung ano ang maitutulong nito sa kanya. Sinabi ni Feng Zonto na nakita niyang nais nitong bumili ng Asher Spirit Gold at nagkataon na mayroon siyang 5 piraso at nagtanong kung interesado ito. Tuwang-tuwang sinabi ni Ming na talagang kailangan niya ito at kung may paninda si Young Master ay iyon ang pinakamabuti. Muli na namang iwinasiwas ni Feng Zonto ang kanyang pamaypay at sinabing mayroon siyang paninda ngunit mas mataas ng kaunti ang presyo nito. Nag-isip si Ming at sinabing kung hindi naman gaanong kalaki ang pagkakaiba ng presyo ay nais niyang gawin ang transaksyong ito. Nag-isip si Feng Zonto at sinabing 2 trilyon at 500 bilyon at maaari na niya itong ibenta ngayon. Agad na nagkunot ang noo ni Ming at sinabing paumanhin ngunit limitado lamang ang kanyang pera at kailangan pa niyang bumili ng 1 piraso ng White Spirit Gold kaya ang kanyang pinakamataas na maya alok ay 2 trilyon at kung sa tingin ni Young Master ay masyadong mababa ito ay paumanhin na lamang at hindi na niya ito bibilhin. Nagngalit ang mga ngipin ni Feng Zonto at naisip na ang 2 trilyon ay hindi naman kalugihan at hindi rin kita at ngumiti siya at pumayag sa 2 trilyon bilang pakikipagkaibigan. Naging maayos ang sumunod na mga pangyayari at isinagawa nila ang transaksyon sa lugar na iyon at nagbayad si Ming ng 2 trilyon at ibinigay naman ng kabilang panig ang 1 piraso ng Asher Spirit Gold. Pagkatapos ng transaksyon ay umalis si Feng Zonto at mula sa likod ng tindahan ay lumabas si Gan GMA na nakangiti at sinabing napakagaling ng plano ng kanyang kuya dahil kung hindi ay hindi ito makakabili ng hindi bababa sa 5 hanggang 6 na trilyon. Sinabi ni Ming na babalik na siya sa kanyang pagsasanay at tinanong kung nais ni Gan GMA na sumama sa kanya at sunod-sunod na tumango si Gan GMA at sinabing siyempre sasama siya sa kanyang Panginoon. Tumango si Ming at sinabing matagal na niyang nais magnegosyo ng mga warship at mayroon siyang sapat na pera sa ngayon at nagtanong kung ano ang dapat niyang gawin. Nag-isip si Gan GMA at sinabing sa pagiging ahente ng warship ay mas malaki ang kita kung mas malaki ang order dahil mas marami ang benta at mas mababa ang gastos. Nagtanong si Ming tungkol sa VIP token na ibinigay nito sa kanya noon na tila may 30% diskwento at kung may karagdagang diskwento pa ba bukod doon. Tuwang-tuwang sumagot si Gan GMA na walang pag-aalinlangang pumanig kay Ming at hindi isinaalang-alang ang interes ng pamilya Gan at sinabing kung ang halaga ng order ay lumampas sa 1 trilyon ay maaaring magkaroon ng karagdagang 5% diskwento sa ibabaw ng 30% at kung lumampas sa 10 trilyon ay magiging 10% at kung lumampas sa 80 trilyon ay magiging 15% at ang pinakamataas ay kung lumampas sa 300 trilyon ay magiging 20%. Ngumisi si Ming at sinabing ang 15% diskwento sa ibabaw ng 30% ay halos 41% at ito ay hindi na masama. Nagulat si Gan GMA at nagtanong kung kaya ba ni Ming na umorder ng mahigit 80 trilyong halaga ng paninda at tumango si Ming at sinabing kasama ang perang nakuha sa pagbebenta ng mga token sa Sword Realm ay mayroon siyang humigit kumulang 86 na trilyon.
Ang 88 trilyong ito ay kasama ang 10 milyong Eternal Coins na ibinigay ng Temple Lord na katumbas ng 81,000 bilyong Longevity Coins at 100 milyong Eternal Coins na ibinigay ng Human Emperor na katumbas ng 81 trilyong Longevity Coins, ngunit 1 trilyon ang ibinigay sa Spacetime Child, 1 trilyon ang ibinigay kay Yunfeng at 2 trilyon ang ginamit sa pagbili ng 5 Element Spirit Gold, kaya ang natitira sa kanyang kamay ay humigit kumulang 86 na trilyon. Nagliwanag ang mga mata ni Gan GMA at sinabing ang 86 na trilyon ay talagang isang malaking customer, ngunit karaniwan ay ang mga ganitong kalalaking customer ay hindi pinapayagang magbenta ng worship sa labas, ngunit dahil si Ming ay ang Heavenly Lord ng pamilya Gan ay ito ay isang maliit na problema lamang at kaya niya itong ayusin. Sinabi ni Ming na wala silang gaanong oras at kailangan na nilang pag-isipan ngayon kung anong uri ng worship ang kanilang bibilhin. Nakangiting nagtanong si Gan GMA kung bakit talagang nais ni Ming na bumili ng worship. Nagulat si Ming at nagtanong kung hindi ba't ang worship ang pinakamabentang sandata. Sumagot si Gan GMA na hindi, dahil ang pinakamabenta ay ang mga puppet soldier at ang pinakamahusay na produkto ng kanilang war civilization ay hindi ang worship kundi ang mga puppet soldier, at sa kasalukuyan ay kaya nilang gumawa ng mga puppet na nasa ika-9 na antas ng longevity realm, ngunit ang halaga ng paggawa ay napakataas. Si Ming ay nakabili na noon ng mga puppet na worship at alam niya ang kanilang kapangyarihan, at nagtanong siya kung magkano ang isang puppet na nasa unang antas ng longevity realm, dahil naalala niyang ang isang puppet na worship na nasa ika-9 na antas ng Dharma Heaven ay nagkakahalaga ng 100 bilyon, at tiyak na ang nasa longevity realm ay mahigit 10 beses na mas mahal.